Unang winoter cannon ng China Coast Guard ang BRP Dato Bangkao. Napaka-inotil tong gobyerno to. Sarap pagmumurahin. Napaka-inotil kaya itong gobyerno na to, yung administrasyon ngayon, makuis mga guys. No? Kung hindi pa lang po masama magmura, napakasarap po talaga. No? Biruin yung makuis mga guys. Matagal na problema na iyan. Ngunit ano pong ginagawa ng gobyerno natin? Putang nagpapalaki lang yata kayo ng mga tiyan dyan. O diba? Yung ginagawa ng presidente natin ngayon. Tayo nadadamay tayo sa mga 31 budol na to diba? Kita nyo naman makuis magayas, napaka-inotil. Sarap talaga magmura mga kuis magayas, no? Nakakagalit po talaga tignan, nakakasama po talaga ng loob na yung sarili po nating teritoryo. Kita mo, ginawa lang tayong mga aso doon, no? Tinataboy. Mga paratang ginagawang mga animal. So, panoorin natin itong video na to mga kuis magayas, no? Shout out po sa ating Pangulo. Ano na? Kasi marami na rin pong nagtatanong kung may Pangulo pa ba tayo o nagtatrabaho pa ba o dapat na silang paalisin yan kasi tayo naman nagsasahod yan Panoorin po natin itong video. Panghaharas ang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mula sa mga barko ng China sa Baho de Masinloc. Live mula roon, may update si Noel Talakay. Noel. Dominic, imbes na 2 araw ang gagawin sanang resupply mission dito sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc ng BFAR, tinapos na lang ito ngayong araw dahil hindi tumitigil ang mga vessel ng China na bombahin o water cannon at harangin ang mga barko ng BFAR dito. At kung makikita nyo, pabalik na kami sa Port Kapinpin at kung makikita nyo sa aking likuran ay nakabuntot pa rin itong barko na or Coast Guard ng China. Winoter cannon o binumbahan ng tubig, hindi bababa sa 4 na beses na hinarang. Ito ang naranasan ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa unang araw ng resupply mission ng BFAR sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc na parte ng West Philippine Sea at Exclusive Economic Zone ng bansa. Nagsimulang magbigay ng babala ang Chinese vessel sa mga barko ng BFAR kung saan 15 nautical miles pa ang layo nito mula sa Baho de Masinloc. Pagdating ng alas 10 ng umaga, unang winoter cannon ng China Coast Guard ang BRP Dato Bangkao. Nasira naman ang radar aparatos ng Dato Bangkao nang dahil sa walang humpay na pag-water cannon. Sakay din nito ang ilang miyembro ng media. Sinundan ng pagbomba ng tubig o pag-water cannon sa barko naman ng BRP Dato Tamblot. Habang ang sinasakyan naman namin na barko na BRP Dato Sanday, ginitgit at hinarang ng hindi bababa ng 4 na beses ng Chinese Maritime Militia, dahilan para magminor at minsan paghinto nito. Hinaharangan ng Chinese Maritime Militia yung barkong sinasakyan namin na magdadala sana ng mga pagkain or doon sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc para sa ating mga kababayang mangingisda. Nagkaroon pa ng habulan ng speedboat ang mga tauhan ng BFAR at ang Coast Guard ng China. Nang bumaba ang mga tauhan ng BFAR para magsimulang mamigay ng Noche Buena package sa mga kababayan nating mangingisda. So far, sa na-experience natin ngayon, nakita niyo naman na parang ito na po ang pinaka-aggressive, sobrang aggressive move na ginawa ng China sa ating resupply mission. Sa ngayon, 2 China Coast Guard ang magkasabay na pinobomba naman yung 2 barko ng BFAR. Ayan yung isa. At ito naman yung isang barko ng BFAR. At ngayon, yung sinasakyan naman naming barko ay naghahanda naman sila kung sakali kami naman ang isunod water cannon ng mga vessel or yung Coast Guard ng China.
Hindi naman maiwasan ni Mang Joey na magkwento ng kanilang nararanasan laban sa mga Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Opo sir, nilalapitan po, bumababa yung rubber boat tapos pinapaalis yung mga Pilipino na nangunguha ng shell na pangulam lang sana. Sa amin sir kasi, kung sa pangingisda, mas maganda sana kung makapangawili sa loob. Okay. Kasi sir, sari-sari yung isda na nasa loob. Dahil dito, sa halip na 2 araw sana ang resupply mission dito sa Scarborough Shoal, hindi na ito mangyayari. Tatapusin na ito ngayong araw dahil sa mas lalong naging agresibo ang mga tauhan ng China. Kaya naman, kalahati lang ng 70 Noche Buena package ang naipamigay sa mga mangingisda. Sana meron pa po tayo tulad ng napag-usapan, pero ngayon hanggang ngayong araw na lang po ang pamimigay siguro dahil na rin sa mga aggressive move ng China. Maliban dito, binigyan din ng tig 1,000 liters na gasolina ang bawat bangka ng mga Pinoy na mangingisda, binigyan din ng tubig at lahat ng kanilang pangangailangan na pwedeng maibigay ng BFAR. Dominic, nandito pa rin kami sa karagatan ng West Philippine Sea sa may bahagi nga ng Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Ang layo nito papunta hanggang doon sa Port Capinpin sa may Orion, Bataan ay tinatayang nasa 158 nautical miles at nasa mahigit 18 hours ang biyahe namin dito. At ayon din sa BFAR, ang last nila na resupply mission ay ginawa noong Oktubre pa dahil kalaban nga nila ang sama ng panahon na nagdudulot ng malalakas na alon sa karagatan na ito naman isa sa mga kalaban ng BFAR sa kanilang resupply mission. Dagdagan pa dyan ang pambubuli ng China. Dominic? Noel, sabi mo nga sa iyong report ay naging agresibo na itong China Coast Guard. Kung magtutuloy-tuloy pa itong resupply mission, ano yung mga pagbabago na kanilang ipapatupad? Dominic, medyo hindi ko naintindihan yung tanong mo kasi medyo malabo yung signal namin dito. Pero kung ito ay magtutuloy-tuloy nga, ang nakuha ko lang sa tanong mo ay kung magtutuloy-tuloy. Kung magtutuloy-tuloy itong pambubuli ng mga tauhan ng China dito sa Scarborough Shoal, ay gagawa na rin ng hakbang at pag-uusapan na rin yan ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy, kasama rin yung BFAR, yung kanilang susunod na mga strategy kung ano ang gagawin nila para magtuloy-tuloy naman ang kanilang resupply mission dito sa mangingisda dito sa Scarborough Shoal na syempre mga kababayan nating mangingisda na naghahanap buhay. At ito nga rin ang inaasahan nila na talagang magtutuloy-tuloy yung kanilang pagstay o pananatili dito sa Scarborough Shoal habang nangingisda. Dahil alam mo Dominic, tumatagal sila dito ng 2 hanggang mahigit 3 linggo ang pananatili ng mangingisdang kababayan natin dito sa Scarborough Shoal. Dominic? So yun nga mga quiz mga guys, no, grabe mga quiz mga guys, nakakagalit po talaga tingnan mga quiz, no, ewan ko lang. Siguro nagsisisi na yung mga 31 budol ngayon, no, kung bakit ibinuto yung Pangulo natin ngayon, ha. Tingnan nyo, matagal na problema na yan. Bakit walang solusyon? Ito namang napakahambog na senator nating si Robin Padilla, anong ginawa? Gagalit pa siya kung may mga Amerika na nakaantabay o nakatingin sa paligid ng Scarborough o sa West Philippine Sea. O di ba? Yung mga binuto nyong talaga wala sa hulog. Iwan ko lang. Kita nyo naman yan. Siguro sila natutuwa ngayon. Di ba? Walang ginawa. Presidente, yung Vice President, wala talaga. Hayaan lang po natin yan, ganyan. Bababuin yung mga kababayan nating Pilipino dyan. Kasi tuwang-tuwa yung gobyerno natin dyan. O diba? So, dapat na siguro talagang tadyakan, paalisin na yung nasa nakaupo ngayon, mga guys, no? Ayun na, napapataba, napapalaki lang siguro ng tiyan yan. Walang ginagawa. O diba? Nakakagalit lang tignan. O diba? Hanggang may mamima lang. Tama po yung sinabi ni Yorme Isko. Hanggang mamima lang po sila. Grabe talaga. Pagkikomento yung galit nyo dito mga gayas, dapat na sigurong wala. Paalisin na yung nakaupo sa gobyerno. Inutil no? Ang sarap pagmumurahin kung hindi lang masama, no? Grabe talaga. Sumusubra na. Please comment down below.
Please follow, like, and share, and subscribe. So for now, I'm Gabriel Pinas. God first. God bless all. Peace.